50% po ng mga PDLs po natin, ang kinamamatay po nila ay dahil po sa siksikan po dyan, tuberculosis po. Kayo na po magkwento, bakit umabot po sa ganitong kataas po ang porsyento po ng mga namamatay po na PDLs? Kasi ang history niyan, way back 1973. Yung pinakahuling pulungan na pinagawa dito sa Pilipinas ng ating gobyerno, panahon pa ng tatay ni BBM. Okay po. Wala na after that, wala nang pinagawang kulungan. At ang capacity ng kulungan na yan, pag pinagsama-sama mo lahat ng mga kulungan, simula sa Buanga, Davao, Palawan, no? Leyte, Muntinlupa, and then Mindoro. Opo. Ang capacity lang yan, although napakarami naming lupa, thousands of hectares, hundreds of thousands of hectares, ang capacity lang ng mga kulungan na nagawa, 12,000. Ay, pakaliit, 12,000 total capacity na po yan para sa lahat ng kulungan. Okay. Opo. Noong dumating ako, 55,000 na ang mga nakakulong. Ang mga PDL. Na PDL. Opo. Oo. So talagang kahit saang kulungan, magkakasakit sila. Halimbawa, ako may TB. Oo. Gagamitin kong magkakaharap, kami, halo-halo na kami doon. Isang CR, dalawang CR. Oo, yung hygiene, sanitation. So hawi-hawa, naghawa-hawa. Tapos dahil sa sobrang siksikan, because of climate change, no? Naging sila, yung heat stroke or whatever na tawag dyan, yung alta pressure. Alta pressure. Pag tumaas yung wala sila, nakakulong sila, nasa selda sila, mainit. No? Tumataas yung presyon nila, high blood, yun. Nangamatay din, heart attack. Opo. So talagang hindi naman mahirap na magsisi. Pero nandito na tayo, bigyan na lang natin ng solusyon para maibsan. Kaya ginagawa namin ngayon, lipat namin sila sa malalaking lupa namin na doon na kami nagpapagawa ngayon ng panibagong mga malalaking kulungan, maaliwalas. Para kung just in case na siksikan sila sa umaga o sa gabi, sa umaga naman nakakalat sila. So, sa gabi na lang sila nagsisiksikan. Pero ganun pa man, kulang pa rin kasi hingi kami ng budget na 20 billion. Sasabihin ng gobyerno, 10 billion lang ang kaya natin para pagkasahin nyo na yan, pasweldo ng tao, MOE nyo, araw-araw na panggastos, capital outlay. Ang capital outlay na naibigay naman ng gobyerno over a period of, nung umupo ako after 3 years, before 3 years, so mga mga 1 billion, 1 billion plus, ganyan. Kailangan po namin para sa construction ng mga kulungan, siguro mga 35 billion para ma-decongest na yan. Sabi naman ng gobyerno, hindi naman namin pwede ibigay sa inyo yung budget na gusto nyo dahil paano naman yung health, education, defense. Opo, maghahati-hati. Kaya pag naghati-hati na, dahil kami yung nasa laylayan, dahil kami naman yung wala na ibibigay na ibabalik sa gobyerno, medyo least priority kami. Pero dumating na yung punto, talagang kumbaga nag-i-implode na tayo dahil sa siksikan ng mga PDL.